Guys, 2018, mayor pa lang. Mayor pa si Sara Duterte. Kaalyado na niya, si Saldico. Correct ka dyan, light pero 650K lang ang puhunan, no, ng Parmali. No? Pero ang kinita, hindi nga milyon billion. Billion ang kinita. Hindi talaga nila matatanggap ang facts, Heidi AC, hindi nila matatanggap ang facts kasi nga sila ay bayad. Kailangan nilang ipagtanggol ang mga Duterte kasi bayad sila. Kahit alam nila na mali, kahit alam nila na wala silang ilalaban na facts, tututanggol sila. Kasi nga, bayad. Ganyan po ang mga bayad. Kahit wala kang pinapanghawakan na facts, pero pinagtatanggol mo, yan po ang bayad. Kaya po, madali lang makita, no? Yung pagkakaiba ng isang vlogger na bayad at sa isang vlogger na talagang nag-lay down lang siya ng mga ebidensya, ng facts. Madali mong makita yung vlogger na totoo na merong tinatawag na matawag doon, yung may tinatawag na dignidad, integridad. Walang pera-pera. Oo, kailangan natin ng pera. Pero syempre, kailangan maging logical ka. Kung alam mong mali, huwag mong ipagtanggol para lang sa pera. Huwag mong ipagtanggol. Kung alam mong mali, kahit nasabihin sa yung babayaran ka, huwag mong ipagtanggol. Kasi masama yan. Ewan ko sa inyo, mga DDS pero ako kasi, tinatry ko, hanggat makakaya ko, tinatry kong mabuhay. Ayon, no? Guided, no? By the book, by the Bible. Kahit sabihin mong hindi ako everyday o every other day nagsisimba, pero dahil ako ay naniniwala, nananampalataya sa Panginoong Diyos natin, no? At talagang gusto ko mabuhay na talagang lahat ng mga gagawin ko hanggat maaari, gusto ko yung guide ko ay ang Bible, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Alam mong mali, ipagtatanggol mo? Huwag ganon. Dahil lang sa pera, ipagtatanggol mo ang mga Duterte kahit alam mong mali. Natatawa nga ako sa mga nagsasabing Katoliko sila, no? Katoliko sila. Alam nila sinasabi sa Bible, huwag kang pumatay. Malinaw ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang pumatay. Pero pinagtatanggol nila ang pagpatay ni Duterte. Sasabihin mo bang Kristiyano ka? Ang Kristiyano, pag sinabi mong Kristiyano ka, naniniwala ka sa salita ng Diyos. Hindi ka Kristiyano. Kung ipinagtatanggol mo ang pagpatay ni Duterte, hindi ka Kristiyano. Huwag mo nang ipagmalaki na Kristiyano ka, hindi ka Kristiyano. Ang sabihin mo, erehes ka, wala kang Diyos. Hindi ka naniniwala sa Diyos dahil hindi ka naniniwala sa salita niya at hindi mo ginagawa ang kanyang sinasabi, ang kanyang mga salita. Wala kang Diyos. Huwag mo nang sabihin Kristiyano ka, ang sabihin mo na lang, demonyo ka. Kikita mo, ipinagtatanggol nila yung pagpatay ni Duterte. My God! Sabi sa Biblia, huwag kang pumatay. Diba? Ay, nako. Baluktot. Bakit sila ganoon? Itinatama nila, pilit nilang gawing tama ang isang baluktot na bagay. Bakit? Dahil sa pera. Wala silang dignidad. Wala silang integridad. Pera lang sila. Nabibili sila ng pera. At yun din ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit pag-eleksyon, meron pa rin mga nananalo
na hindi naman dapat manalo. Dahil dito, may mga tao pa rin na mabayaran lang. Ayun, iboboto na. Sana mawala yung ganyang mindset ng mga Pilipino, no? Ng ibang Pilipino na boboto dahil lang sa ganito. Kapag yan ang naging batayan ng pagboto, ay wala talagang mangyari. Tignan niyo lang mga kaibigan ha, nung last senatorial election. Ben-Hur Abalos, napakaganda ng track record. Ben-Hur Abalos, mga kaibigan, ang ganda ng track record yan. Internationally well-known. Yung kanyang city sa Mandaluyong, ang daming natanggap na award internationally nung mayor siya ng Mandaluyong. Ang ganda ng credential. Lawyer pa. Pero ipinagpalit sa isang Bato de la Rosa na walang alam. Sandali. Nanalo nga ba tama si Bato de la Rosa? O, di ba? Tumakbo siya ulit noon. O, nanalo. Si Bato nga ba yun? Nakalimutan ko na yung mga senatorial nung Duterte. Pero yung may mga nanalo, mga kaibigan, na hindi naman dapat manalo. Oh. Di ba? At tama nga si Bato. Oh, si Bato nga, mga kaibigan, no? Tumakbo siya nung 2025 senatorial election. Nanalo. So, Ben-Hur Abalos, pinagpalit mo kay Bato, puncherman, na bagamat naging PNP chief, ang batayan niya ng pagiging legit ng dokumento ay pag may puncher. Diba? At hindi rin tawa mga judge sa isang tao, kundi ang Diyos lang. Correct, no? Yan. So mga kaibigan, in short, lahat po ng mga ebidensya nagtuturo sa past administration. Mga korupsyon. Very ironic kasi mga kaibigan Bakit ituturo mo lahat yung fingers mo kay Romualdez? Ito yung mga flood control ang sabi ng Diskaya, 2016 sila nag-start. At nakita din sa data ang pagbabasihan natin na 2016, grabe, 2016-2017 pa lang first year pa lang ni Digong, grabe na, bilyon-bilyon ang nakuha ng mga Diskaya, no? At grabe mga kaibigan, ang dami nilang mga flood control projects all over the Philippines. Diyan talaga nag-start, lahat ng mga pagnanakaw, systematic, ginawa nilang talagang sindikato systematic talaga. May sabwatan, pati presidente, nakisabwat na rin. Hindi kinasuhan ng mga kongresista, hindi kinasuhan ng mga city engineers, bagamat alam na ni Greco Belgica doon sa investigasyon nila sa PAC, pero walang ginawa, hindi kinasuhan. Systematic ang pagnanakaw. 2016, from 2022 yan half of 2022. 2016 to 2022 yan. Pumasok ang Marcos administration 2022 ng July 1, naupo sa pwesto si PBBM July 1 mismo. Kasi June 30 nag-inauguration siya, di ba? Inauguration sa National Museum. July 1 officially president na siya sa Malacanang, sa Malacanang. Nung June 30, nanumpa siya. So, presidente na siya, sinanumpa na siya. Pero July 1, doon siya nag-umpisa ng kanyang opisina sa Malacanang. July 25, pumasok ngayon ang 19th Congress. July 25 mas nauna si na PBBM, tsaka si Sara, July 1. Ang 19th Congress, July 25.
25. Noong July 25, dyan pa lang sila nag-start pumili ng kanilang speaker. Yan pa lang, speaker. At yun nga, si Martin Romualdez ang pinili. So, meaning to say, 2022, yung budget niyan, kay Digong pa yan. Hindi mo pa yan maano kay Speaker Martin, kay Digong yan na budget, no? Ang nag-approve niyan ay si Velasco, yung speaker, no? Ni Digong, pinakahuling speaker ni Digong, si Lord Alan Velasco, na best friend ni Sara Duterte. Take note, best friend ni Sara Duterte, si Lord Alan Velasco. Yan. So, 2022, kay Digong yan. So, kailan ang start ang budget na si Romualdez na ang speaker? 2023, 2024, 2025. Diyan nag-start. At yung sinasabi na yung 2025, napigilan daw. No? Napigilan ng Pangulo, hindi nire-release ang budget ng DPWH. Natatandaan nyo, si Amy Duterte, kinakalampag ang Malacanang, bakit daw hinuhold ng Malacanang ang budget? Ayaw i-release ni PBBM. Kasi nakita ni PBBM ba, ang daming insertions. Di ba nagtanggal si PBBM ng napakalaking, nasa 100 plus yung binito ng Pangulo natin. Di ba? Pero, meron pa rin natira. At hindi yun ni-release ni PBBM. Galit na galit si Amy Duterte. Bakit daw hindi nire-release? Mabuti nga hindi nire-release ng Pangulo. Ibig sabihin, hindi nanakaw. No? So yung 2025, intact yan. Sabi nga ni Grace po, intact pa yung 2025, hindi pa na-i-implement yung mga flood control at hindi nga pinapa-implement ni PBBM hanggat hindi makita na maayos, no? So, alin lang ang kay Romualdez na pwede nating masingil? 2023 at 2024, 2 taon lang. 2 years. Ikumpara mo sa 6 na taon ni Duterte. Kay Duterte, 6 years. Kay Romualdez, 2 years lang. Kaya hindi mo pwedeng ituro lahat ng daliri mo kay Romualdez kasi 2 taon lang sa kanya. 6 years kay Duterte. Make sense? So, kita nyo, wala nang masabi ang mga DDS. Mura ka og katok diha. Ganyan na lang sila kasi hindi nila ako kayang i-debunk. Diba? Hindi kasi nila ako kayang i-debunk. Kaya ganyan na lang sila. Mag-ad hominem na lang sila. Kasi yung mga sinasabi ko, may katotohanan. Diba? So, maganda to. Guys, maganda to. Abangan natin mga susunod na kabanata. Maganda ito. Excited ako dito sa mga investigasyon. Lalong-lalo na sa Dolomite Beach ng Manila Bay. Sabi ko, di ba, ibang topic yan. Pero, pasadahan natin ng konti. Alam nyo ba, mga kaibigan? Ang daming nakakurakot dito sa past administration. Itong Dolomite Beach. Tignan nyo, guys, Kaya pala, during that time, bulag pa kasi ako during that time, no? Sinusuportahan ko pa ng si Duterte. Bulag talaga ako noon. Thank God namulat ako dahil sa mga paninira ng mga Dutertes kay PBBM, namulat ang mata ko. Pasalamat din ako at siniraan nila ng gusto si PBBM. Kasi kung hindi nila siniraan si PBBM, hindi mamumulat ang mata ng mga Pilipino, no? So magpasalamat tayo kay Digong at tinawag niya na bangag si PBBM, tinawag niya na weak leader. Pasalamat tayo kay Digong dahil siniraan niya si PBBM. Dahil sa ginawa niya, namulat ang mata ng majority ng mga Pilipino. So, during that time, mga kaibigan, dahil bulag pa ako, pinagtatanggol ko pa si Digong patungkol sa Dolomite Beach. Kaya naman pala yung mga opposition nun, galit na galit yung mga opposition. Ang sabi ng mga opposition, kumakalam ang sikmura ng taong bayan.
Walang mga trabaho dahil lockdown. Ang daming nagugutom. Pagkatapos inuuna nyo pa ang Dolomite Beach. Walang ayuda. Yan po ang katotohanan guys eh. Walang ayuda. Sa panahon ni Digong, binigyan lang tayo ng yung iba ha, binigyan lang sila ng mga 3 kilong bigas, pagkatapos 3 sardinas. Good na yan for 1 month. May naririnig pa ako guys ha. Binigyan sila ng 3,000 another month. Wala na, sariling sikap na. Isang beses lang daw ang 3,000. Ganyan po kalala. Panahon ni Digong, ang daming gutom. Kaya naman palang oposisyon noon, yung mga LP, galit na galit. Ginagastosan nyo ng bilyon-bilyon yung Dolomite Beach pagkatapos kumakalam ang sikmura ng mga tao. Tapos, yung Sinovac, mga kaibigan, na binili, mga kaibigan, overpriced. Tingnan nyo yan guys ha. May mga Sinovac na libre, pero meron din ng mga binayaran, overpriced. So, eto ngayon mga kaibigan, alam nyo ba, ang daming yumaman sa panahon ni Digong dahil sa Dolomite Beach na yan sa Manila Bay. Ang daming kurakot. Tama pala yung sinasabi ni Manny Pacquiao na pinagtatawanan natin noon. So ngayon makikita natin na tama pala si Manny Pacquiao. Magkakaroon po ng investigasyon patungkol po sa Dolomite Beach na yan. Sa Manila Bay Dolomite Beach na yan. Grabe mga kaibigan pala ang korupsyon dyan. Grabe. At ang nakinabang pala lahat, Chinese. Grabe ang ginawa ni Duterte sa Pilipinas mga kaibigan. Talagang parang tinorture ni Duterte ang Pilipinas mga kaibigan. Grabe. Guys, makikita niyo yan. Darating, mag-i-start yata ang investigasyon ng Dolomite Beach November 17, no? Sa Congress. Makikita niyo, ang pangan niyo guys, grabe, ang daming yumaman, kumurakot Duterte administration. Grabe guys. Alam niyo, makikita niyo dito kung gaano kasama ang Duterte administration. Pinabayaan ng mga Pilipino na gutom during that time pagkatapos kinurakot ang mga pera dyan sa ginawa nilang proyekto na yan. Yung Dolomite Beach, pampalubag-loob lang pala yan. Guys, meron silang mga ano dyan, di ba? Meron silang mga tinambakan nila yung part ng Manila Bay na napakalaki na ng natatambak nila. May mga nilalagay sila dyan ng mga buildings at kung ano-ano pa. Guys, tapos yung shoreline, no, ginawa nila ng Dolomite para maging parang beach, pampalubag-loob lang pala sa mga Pilipino yon. Kasi mga kaibigan, meron pala silang, grabe, ang laki pala ng korupsyon dyan, mga kaibigan. At ito pa guys ha, matagal ko na itong kinontent eh. Yung Dolomite Beach na yan, tingnan mo mga kaibigan, ang maghihirap ang Pilipinas dahil dyan eh. Tingnan nyo ha, gamitan natin ng logical, critical thinking. Ilang bagyo mayroon ang Pilipinas? Ilang bagyo tayo mayroon? Diba? From A to Z. A to Z. Ilang letters ang alphabet? Ilang letters ang alphabet? 24. Yung English alphabet, 26. So meaning to say, nasa 26 na mga bagyo ang Pilipinas. So bawat bagyo, hindi pa kasama yung mga monsoon wind, hindi pa kasama yung mga ulan-ulan lang. Basta sabihin na lang natin, bawat ulan na medyo malakas, kahit walang bagyo, wash out ang Dolomite. Anong gagawin ng gobyerno? Para gumanda ulit, papatungan na naman. Ilang milyon yan? Gagastos ng milyones. After 3 days, uulan na. Mawa-whitewash na naman. Anong gagawin ng gobyerno? Kukuha na naman ng Dolomites, papatungan na naman another milyones.
ilang pag-ulan mayroon mga kaibigan, lalo na kapag rainy season. So meaning to say, same routine, palaging papatungan, ayusin, i-maintain ang Dolomite Beach para manatili ang kanyang puti every time na pagkatapos ng ulan. Guys, maghihirap ang Pilipinas. Kapag patuloy natin na i-maintain yan, maghihirap talaga ang Pilipinas. Yung dapat na pera para sa programa, para sa mahihirap, para sa mga pagkain, mapupunta na lang sa Dolomite Beach. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Yan ang katotohanan. So mga kaibigan, maling-mali talaga ang ginawa ng Duterte administration dito sa Dolomite Beach na yan sa Manila Bay. Dati mga kaibigan, naalala ko yung vlog ko dito eh. Alam niyo mga kaibigan, sa panahon noon ni Apo Lakay, no? Pag pumupunta ako dyan sa Show Boulevard, sa may Manila Bay, ang ganda dyan sa panahon ni Apo Lakay. Yung meron pa yung guys pwede kang lumakad, no? Pwede kang lumakad along the beach, no? Manila Bay, pwede kang lumakad pagkatapos may mga puno, no? Ang daming puno, tapos maglalakad ka, tapos ang ganda ng simoy ng hangin. Yun yung sinasabi ko na instead of tambakan ng Dolomite Sand, bakit hindi na lang nila ibinalik? Ibinalik na lang sana ang dating alindog ng Manila Bay sa panahon ni Apo Lakay, na kung saan fresh air at talagang makakapaglakad ka doon sa bayside, makakapaglakad ka. Ngayon anong ginawa? Kasi meron ng mga Dolomite doon, ang ginawa, hinarangan, hindi na makita ng mga tao, at yung mga tao hindi na nakakapaglakad doon sa side ng baywalk. Wala na. So, sabi ko, hindi katulad noon, no, sa panahon ni Apo Lakay. Sana ibinalik na lang yung dating alindog ng Manila Bay. Tinanggal yung mga basura, nilinis, binalik yung dating itsura ng Manila Bay, at naglagay na lang ng mga dagdag na mga amenities na makakapag-attract ng tourist. Gano'n na lang sana. Hindi na kailangan paputuin ang buhangin na hindi naman talaga siya puti. Makes sense, mga kaibigan. Sa panahon ni Apo Lakay, pag namamasyal kami doon, along the baywalk ng Manila Bay. Fresh air. Maayos, maganda. Ganon na lang sana ang ginawa nila. Ibinalik nila yung dating alindog ng Manila Bay, yung dating fresh air ng Manila Bay. Ganon na lang sana ang ginawa nila. Pinagtatanggal ang mga basura. Inayos. Hindi yung nilagyan ng Dolomites. Pagkatapos malaking problema naman. Every now and then, wala na tayong ginawa, kundi tambakan ng Dolomites. Yung Dolomites natin sa Cebu, sa Zambales, ubos na. Mauubos na yan, mga kaibigan. Kung i-maintain ang Manila Bay Dolomite Sand, mauubos ang ating mga Dolomites, at lalong magkakaroon tayo ng landslide, lalong magkakaroon tayo ng mga baha. Kaya nga bumaha ng gusto sa Cebu dahil doon kinukuha ang Dolomites na pinantatambak sa Manila Bay. Make sense? Doon kinukuha sa Cebu yung pinantambak sa Manila Bay. Yung mga ngayon lang dumating ipakita ko sa inyo mga DDS na bobo at walang alam. Pakita ko sa inyo Ayan White sand in Manila Bay, crushed dolomite from Cebu. White sand in Manila Bay, crushed dolomite from Cebu. Galing sa Cebu. Nakita niyo ba yung picture ng dolomite? Yung bundok ng dolomite sa Cebu? Guys, kalahati na lang.
kung every ulan na iwa-wash out yung mga dolomites, tambak na naman tayo, kukuha na naman sa Cebu, mauubos talaga mga kaibigan. Talagang makakalbo ang ating mga dolomite sand. Ang ating mga dolomite na bundok, makakalbo talaga. So makakasira talaga ito sa environment at talagang magbabaha ng magbabaha. Sayang ang pera natin, mga kaibigan. Sa totoo lang, sayang ang pera natin. Palpak po si Duterte. Si Duterte po hindi nag-iisip. Sa bagay, bobo kasi siya eh. Di ba inamin niya 7 years in high school? 75 lang ang grado niya. Bobo. Kaya hindi po siya nakakapag-isip ng tamang desisyon. Hindi po niya naiisip yung mga consequences, yung maaaring mangyari kapag tinambakan yung Manila Beach, yung Manila Bay ng Dolomite Sand. Hindi po naiisip ni Duterte yung consequence kasi bobo siya. 7 years in high school, 75 lang ang kanyang grade. Di ba? Napanood ko, nakakatawa, sabi ng isang BDS, ang Manila Bay daw ang pinagawa ni Digong nila. Parang si Raulo naman yun. Dolomite Sand, kasi ang Manila Bay, matagal na yung nandyan. Panahon pa ng kopong-kopong, may Manila Bay na. Ay, nako, DDS talaga. Oh, bugok. Yan. So mga kaibigan, no, magdadalawang oras na tayo nagdadaldalan. Maraming pong salamat sa inyong panonood, no. So kapag nakabalik po ako, no, itatopic po natin yung yan po tungkol po sa Manila Bay at sa iba pa, no. Maraming pong salamat mga kaibigan sa panonood, sa lahat po ng mga pro Marcos, pro loyalista, mga Pinklawan, Dilawan. Maraming po salamat. Pati na rin sa mga bugok na mga DDS para magkasilbi kayo, mga DDS na bugok. Paki-double tap naman para kayo ay makapag-like, no? Salamat po. Yan. Heidi, AC, take care. Admin Rich, take care din po sa inyo, no? Ayan. So, basa tayo ng konti. Bongtan, Encanto de Dios, Rose Mahinay, Angelo June Yu, Heidi AC, TYT Gas. Salamat po sa panonood. Yan. Evangeline Bagaipo. Salamat sa panonood. Zaldi Gumalog. Kamikais. Gina Lopez, Forever Young. Linda Peralta. Salamat sa panonood. Yan. Forever Young, Heidi AC. Yan. William Ledama, Forever Young. Salamat po sa panonood. Ricardo Cruz. Manilix Perido. Yan. Okay. Light Tero. Salamat po sa panonood. Marieta Yamazaki. Thank you po sa panonood. Max Adriano. Thank you po sa panonood. Axel Ruiz. Sino pa ba? Brian Anotado, Ricardo Cruz, Marieta Yamazaki, Pogi ng Bicol, Josephine Maganda, sino pa ba? Isidro Dacena, salamat po. Carlo Estera, Lucit Bernales, salamat po. Thank you din po kay Ravenous Bird at Ease, Bailona Kadayona, Ruben RC Jr. Thank you po sa panonood. Elijo Valenzuela, Ray Bolivar, Virgilio Fernandez, salamat po. Zoraida Pilmin, Emilita Doton, yan. Winifredo Manuel, Ravenous Bird at Ease, yan. Maria Luz, salamat po sa panonood. Yan. So, ano pa ba? Marie Chris Baroy, Jimalin Kagata.
Yan, salamat po sa panonood. Rosalie Starkovic, Gani Foreman, Edgar, Beauty Shop, Vincent Lamban, Maricris Baroy, John Sanchez, yan. Sunshine Lollipops, Maricris Baroy, Lucit Bernales, Natoy, Martin Labanan. Yan. So maraming po salamat pati sa lahat po na hindi ko nabanggit. Bye-bye and God bless. No? Maraming salamat.